Balik tayo sa ating talakayan mga kanyusik at dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at ang posibleng epekto nito sa presyo ng mga pangunahing bilihin, binubuhay naman ng Trade Union Congress of the Philippines ang panawagan na maipasa ang 200 pesos legislated wage hike. At kaugnay po ng usaping yan, makakapanayan po natin ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines, Sir Carlos Miguel Oñate. Magandang umaga po, Sir Carlos. Magandang umaga din po, Ma'am Darlene, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sir, ano po ang nagtulak sa inyo na muli pong i-revive ito pong 200 pesos legislated wage hike? Opo, sa katunayan naman, hindi naman po tinigilan ng TUCP ang pagtutulak nito sa 200 pesos na legislated wage increase. Kung maalala niyo po, noong 19 Congress, ipinasa ito ng Kongreso at ng Senado. Unanimous, walang single objection. Kung kaya't kami naniniwala na lalo ngayon na may krisis na talagang doble dagok sa ating mga manggagawa, ang nararapat gawin ng Kongreso ay actually mag-special session at agarang pag-usapan at ipasa itong 200 pesos legislated wage increase. Sa kasalukuyang sitwasyon, Sir Carlos, no, ito nga pong yung economic climate ngayon at syempre yung sitwasyon sa gitnang silangan, yung epekto po nito sa atin, sa tingin po ba ninyo, malaki ba ang tsansa na sa ikatuparan po ito sa pagkakataong ito? Opo, no, sa unang-una dapat kilalanin natin na ito ay isang national emergency na talagang meron tayong krisis, no? Sa palasyo, hindi naniniwalang may krisis tayo, normal pa rin at bagay-bagay. At talagang isipin natin, lalo yung higit 5 milyon nating minimum wage earners. Yung ating mga manggagawang tsuper, nakatanggap sila ng 5,000 na fuel subsidy. May mga iba't iba pang assistance na inaasahan, kagaya ng pagsususpindi sa excise tax. Bagamat yung ating mga manggagawang minimum, o merong 50% na discount sa tren, yun po ay lubusang limitado lamang. Dahil kung nasa Metro Manila ka lamang, ikaw lang makakatamasa nun. Paano naman yung ating mga manggagawa doon sa labas, no, sa probinsya, sa iba't ibang rehiyon? Tandaan nun natin, ang minimum wage just lang natin dito sa Pilipinas, nagre-range lang from 411 pesos sa Bangsamoro, pinakamataas na po yung 695 pesos. Kung sinabi nating lubusang hindi sapat yun noon, lalong hindi sasapat ngayon. Bukas ba kayo, Sir Carlos, na mas mababa sa 200 pesos yung maaprobahang wage hike? Kasi di po ba nung nauna nyo pong isinulong itong 200 pesos wage hike, yung iba pong mga mambabatas parang tutol po dito dahil nga may mga negosyante daw po na maapektuhan, lalo-lalo na po yung mga maliliit na negosyo. Batid po namin yun sapagkat nga naipasa ng Senado 100 piso, yung naipasa ng House of Representatives kung saan nandun ng TUCP ay nasa 200 pesos. Kami po ay bukas, no, na kahit middle ground o kung anumang amount ang kawakasan, ang mahalaga po kailangan merong aumento sa sweldo, matanggap yung ating mga manggagawa. Doon naman po sa concern ng mga maliliit na negosyo, tandaan nun natin na talagang exempted na po sila dito sa aumento sa sweldo dahil ito po ay tinatawag na barangay micro business enterprises. May manggagawa po sila na mas konti sa 10. At the same time, kami rin po ay nananawagan actually na magbigay katulad ng small business wage subsidy noong pandemya para naman dun sa ating mga micro and small enterprises. Kasi alam naman natin, 90% ng mga negosyo natin ay mga maliliit na negosyo. Kung hindi po 200 pesos, Sir Carlos, ano sa tingin ninyo yung katanggap-tanggap na wage increase na pwede po ninyong sabihin, sige, pwede na to? Opo, no, syempre kami mga manggagawa, mas malaki, mas mainam, kaya tinutulak namin yung 200 pesos. Pero kami bukas, no, kahit mag-meet tayo ng middle ground na 150 pesos, kung mapag-alaman nyo naman po, no, nung way back 2022, nagsimula naman itong legislated wage increase sa 150 pesos, pareho sa Senado at sa House of Representatives. Ito nga po, yung isinusulong po ng TUCP sa Kongreso, yung pagsasagawa po ng special session para matalakay po itong inyong panukala. Meron na po ba kayong feedback mula po sa inyong mga kapwa mambabatas? Wala pa rin nung reaksyon na naririnig dahil alam nyo naman po, nag-adjourn na nung last week. At sinasabi lang namin, mas mainam siguro, lalo sa panahon ng crisis, sa panahon ng national emergency, na mag-special session kaysa magbakasyon para maitulak natin yung mga panukalang batas na talagang kinakailangan ng ating mga kababayan, lalo na walang tigil ang paglundag
nung presyo ng diesel. Mayroon pong binuong ang government po na crisis committee, pero sinasabi rin po ng gobyerno na walang krisis po ng langis sa bansa sa ngayon at tanging price disruption lamang po yun nangyayari. Ano po ang take ninyo dito, Sir Carlos? Noong unang-una gagawa ka ng crisis committee kasi menong crisis, no? Better late than sorry na nga lang ito dahil noon pa dapat natin gumawa ng crisis committee. Ngayon din, no, nabanggit din ni Palace Press Officer Claire Castro na parang may price disruption lang. Hindi lang ito price disruption kasi anong supply ang pinag-uusapan natin kung napakataas naman ng presyo nito, no? Paano maabot 'yon ng karaniwang mga kababayan natin? Lalo yung diesel na yan ang gasolina talaga ng mga manggagawa nating tsuper, tricycle driver. At doon naman sa binubuong crisis committee, no, baka pinapaalala lang namin na baka nakalimutan na naman yung mga manggagawa. Kailangan may representante ng labor na nandyan sa crisis committee na yan. Kundi, yun nga binanggit namin, baka naman kunwaring committee lang yan para lang sabihin na merong aksyon dito sa crisis na ito. Ang inyong grupo rin po, Sir Carlos, yung may proposal na ideklara na po ang state of national emergency dahil po sa sigalot sa Middle East at inflation. Pero ano pong reaksyon ninyo nang sabihin po ng Malacanang na wala pa pong pangangailangan para ideklara ito? Opo, no, last week pa kami nanawagan na ideklara yung state of national emergency dahil merong provision sa old deregulation law natin kung saan kung may national emergency ay ang Department of Energy can direct the operations of gas companies. Ibig sabihin, pwede nilang ilathala, no, sa DOE. Ito talaga ang supply na meron kami, ganito namin kinocompute ang presyo, in the hope na pwede nating babaan yung kanilang profit margin para kahit pa paano naman ma-moderate natin yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Kami ay nadismaya na tila parang pinapakalma ng palasyo yung ating mga kababayan na sinasabing walang krisis, walang emergency. Pero malinaw naman, no, 1 week after na ginawa namin panawagan yan, parami na ng parami ang nagsasabi na kailangan talaga ng national emergency para kontrolin at i-manage itong presyo ng mga bilihin. Sa issue po ngayon, nito pong patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, sa tingin niyo ba, Sir Carlos, sapat po ba ang ginagawang pagtugon ng gobyerno on a scale of 1 to 10? Yan, bigyan niyo po ng grado yung ginagawa pong pagtugon po ngayon ng pamahalaan sa problema po sa presyo ng produktong petrolyo, 10 being the highest and 1 being the lowest. Ano po ang grado na ibibigay ninyo at bakit? Opo, siyempre marami pang pwedeng gawin at dapat gawin ng ating pamahalaan. Pero as always, no, we give the government the benefit of a doubt. Baka hindi lang nila nararating yung aming mga panukala. Kaya bibigyan namin siya siguro ng 5 man lang. No? Kalahati man lang na grado dahil kami naniniwala na kung didinggin ng pamahalaan itong mga panawagan, hindi lamang ng TUCP, kundi ng iba't iba ring mga grupo, lalo kagaya ng transport groups at mga akademya, ay maaari nating maabot yung mas mataas na grado dito sa pag-resolba ng krisis na ito. Sir Carlos, maraming salamat sa pagpapaunlak po sa amin ngayong umaga. Bago po namin kayo bitawan, baka mayroon pa po kayong gustong ihatid na mensahe or panawagan po sa publiko. Opo, sa ating mga kababayan ng TUCP naman po, no, never naming bibitawan, no, lalo yung kampanya para sa 200 pesos na legislated wage increase, no, katambal ito ng iba pa namin mga panukala na tingin namin mga emergency measures na dapat sa katuparan ng pamahalaan sa pamamagitan ng una-una tanggalin na yung value-added tax, hindi lamang yun dyan sa petroleum products, kundi sa kuryente kasi yan ang siguradong tataas sa susunod na mga linggo at buwan. No? Gawin din, kami rin nananawagan na in the meantime, na hindi pa nagko-convene ng Kongreso, ay pag-aralan ng ating mga regional wage boards yung pagbibigay ng tinatawag nating emergency cost of living allowance para sa ating higit 5 milyong minimum wage earners. At bilang panghuli, no, muli, doon sa binubuong crisis committee, dapat tayong mga manggagawa, meron tayong boses dyan, meron tayong upuan, para marinig naman ng Malacanang kung ano ang tunay na panawagan ng karaniwang mamamayan katulad natin. Maraming salamat po, Sir Carlos, sa pagsama po sa amin ngayong umaga po ng Martes. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Ayan mga kanyusik, nakasama po natin ang spokesperson ng Trade Union Congress of the Philippines, Sir Carlos Miguel Oñate.